Nakitang hindi sinasadyang nailantad ng binata ang kanyang mga baraha. Pinagtawanan siya ng lahat, sigurado silang matatalo siya sa round na ito. Ang magandang ginang na boss ay naisip na nga kung paano isasara ang negosyo lingid sa kaalaman nila ang tunay na pagkatao ng binata. Siya pala ang direktang disipulo ng ika-18 henerasyon ng Sparrow God dahil lang sa nasaksihan niya mismo ang pandaraya ng kanyang maestro at ang malagim na pagpaslang sa buong angkan nito. Para makaiwas sa pagtugis ng kanyang mga kaaway, kinailangan ng binata na itago ang kanyang pagkatao. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na sagalan bilang serbidor kahit na minamaliit ng mga tao. Ngunit hindi niya kailanman inilantad ang kanyang pagkatao hanggang sa araw na ito, may dumating para hamanin ang lugar. Nakitang ang magandang boss na nagligtas sa kanya ay malapit ng maging bihag ng iba. Bilang ang binata na isang Sparrow God, hindi na niya napigilan ang sarili. Sandali lang, may kailangan ka. Ikaw na malas kakampi ka na ba kay bandido ko ngayon? HMP wala ka talagang kwenta. Kinupkup ka ni Ate Chinghe, nagbulag-bulagan lang talaga siya. 13, anong gagawin mo? Hindi ba sinabi mo na para manalo ka, kailangan mong talunin lahat ng nandito? Kung gayon, ano ang iyong taya? Ito ang aking taya. Nahulog ang pera mo. Ituring mo na lang yan bilang kontrata ng pagbebenta mo sa sarili. Ha-ha-ha-hoy, bata. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Aba, binabati ko kayo ngayon pati ba naman mga siraulo tinatanggap na sa Wuji Casino. Isang pirasong pera lang, gusto mo nang makipagsugal sa akin. Pwede akong magdagdag ng taya, Interesante ano naman ang gusto mong idagdag sa taya? Pag-isipan mong mabuti, ha? Mga ordinaryong bagay, hindi yan papansinin ni Kuya Kumo, sige. Itong kamay. 13, nababaliw ka na ba? Hahakamay ang taya. Pasensya na, hindi ako interesado sa kamay mong yan. Kung gusto mong makipagsugal sa akin, pagbibigyan kita. Kapag nanalo ka, ibabalik ko sa iyo ang pera. At ako, si Master ko, ay hindi na muling tatantong kahit kalahating hakbang sa Wuji mo. Pero kung matalo ka, itong Wuji gambling house mo at pati ikaw, ay mapupunta lahat sa akin. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo muna. PN yeta talagang wala kang kwenta. 13, pinagkatiwalaan pa naman kita, hindi ko akalain na sadya mong tutulungan yang si bandido ko para kunin si Ate Chinghe. 13, ano ba talaga ang masama mong balak? Hindi kaya especially iyak ka na pinadala nila, ano? Tigilan ng Saturday pag natalo ako, buhay ko'y sa'yo bata. Yang pang-uudyok mo, wala yang epekto sa akin. Kung gusto mong makipaglaro sa akin, sasamahan kita hanggang sa huli. Pero hindi ito dahil sa'yo. Gusto ko lang talagang makita ang ating napakagandang si Chinghe. Kung ano ang ipapalit niya para sa buhay mo pagdating ng oras. Chinghe, hindi mo sila pwedeng hayaang maglaban. Malinaw na pinapahamak ka lang nila, oo. Chinghe, sinasadya nilang gumawa ng bitag para kunin ka. Niwala ka sa akin, Ate Chinghe, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Hoy. Magsusugal ba tayo o hindi? Para maging patas. Isa sa mga tao mo. Isa sa mga tao ko. Walang problema. Magsimula na tayo, Gunji. Ikaw na. Ako hahaha kapag natalo to, malaking gulo to. Ito marunong ba to maglaro? Ito. Pasensya na, dumulas ang kamay ko. Hindi, pare, marunong ka ba talagang maglaro o hindi? Kakakuha mo pa lang ng mga pyesa, nakita na agad ng iba. Yetang bata to sinadya mo, no? Sinadya mo, no? Oo, siguradong sinadya ng batang to. Sinadya niya, di ba? Hay nako. Sige na. Hongzong, 6 na 1.
Dongfeng, Kang. Nanfeng, Kang. Shifeng, Kang ulit. Beifeng, Kang na naman. Grabe ang mga paisang to ay 5 buwan. Gusto mong manalo, kapatid. Ha ha ha, asa ka pa. Isang 1. Aya. 3 Bing. Aroy. Siyam na 1. 2 Bing. Aaya. Pasensya na, kapatid. Sunod-sunod akong nakakuha ng 3-4 na tong. Idagdag pa yung nahulog mong isa kanina. Mukhang ang round na to ay mananatili. Itong si kapatid. Kanina, sunod-sunod akong nanalo sa ilang round na yon. Pero sa huli, ako pa rin ang nanalo. Kapatid. Ano ang ipapanalo mo, ha? Anong klaseng biro to? Kung alam ko lang, ako na sana ang lumaban sa kanya ulit, siguradong hindi ako matatalo ng ganito kalala. Tarantado ka. Talagang ipinusta mo lang si Chinghe ng ganito. Hindi pa tayo tapos. Teka. Hindi pa naman tapos ang laro, di ba? Ikaw na ang bubunot ng pyesa. Sige, para malaman mo kung paano ka matatalo, bata. Paanong nangyari to? Imposible. 4 na tong pa rin. Hoy, kapatid, ano-anong nangyayari dito? May lumabas na 5 pirasong 4 na tong. Mukhang hindi ito ang unang beses mong mandaya, ano? Ginagawa mo ba kaming mga TNGA? Huwag kang magmadali, malalaman mo rin mamaya, itira mo na ang pyesa mo, dasi. Pero, boss, kung ang Aitatira ko ay magpapapanalo sa kanya, kung yung pyesa sa kamay niya ay talagang 4. Kapatid, kung gayon ay nandadaya ka nga at ako'y mapipilitang pakasalan ka. Sige. Zemo. Panalo sa sariling bunot, 18 Arhats, scooping the moon from the seabed, big 4 wines. Ha 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 ha, kapatid. Kahit mandaya, hindi ka marunong, ano? Pero, matapang ka rin naman, ah. Naglakas loob ka talagang mandaya sa harap ko, si Master Ko. Nakuha ko na. Hoy, hindi ka ba marunong maglaro? Ang 4 na tong at 5 tong ay hindi pwedeng maging pares. Kaiyahiya kang nilalang, kulang pa ang kamatayan sa'yo. Kahit mandaya, hindi mo magawa ng tama. Nararapat lang na ipusta mo ang buhay mo rito. Kapatid. Ikaw ba mismo ang tatapos sa sarili mo? O ako ang tutulong sa'yo? Teka, sandali. Huwag magmadali, huwag magmadali. May huling habilin ka, di ba? Ngayon, ako, si Master Kumo, ay nasa napakagandang kondisyon. Kung mayroon kang huling habilin, sabihin mo na agad. Ang gusto kong sabihin ay, nakita mo ba talagang mabuti? Na itong pyesa ko ay 4. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito 4 na tong? Ano pa nga ba? Ang tigas pa rin ng ulo mo kahit mamamatay ka na. Paanong natatandaan ko na ang inilabas ko ay... Click ang link sa ibaba para mapanood ang buong episode. Bakit ang naaalala ko ay naglabas ako ng 5 barya? Panalo na, talagang 5 barya iyon. Paano ito posible?
Kaninang tinitingnan ko ay 4 na barya. Hindi pwede. Malinaw na ito ay 4 na barya. Hindi siya gumagalaw. Itong batang ito, baka sinamantala niya ang isang saglit ng aking pagdilat at nagawa na ang pagpapalit ng baraha. Sabi ni Ginoong Ko, dapat may ebidensya kapag nag-aakusa. Ebidensya. Ako si Ginoong Ko, naglalakbay sa mundo. Sobrang tagal na. Hindi pa kailanman humingi ng ebidensya. Ang aking patakaran ay patakaran. Si Ginoong Ko ay naglalakbay sa mundo. Sa tagal ng panahon, siya ba ay natalo? Bihira siyang matalo. Hayaan mong hulaan ko. Hindi ba't palagi kang umaasa sa mga trick na iyon kanina? Bata. Nakita mo talaga ang aking mga tricks. Yung laban mo kanina kay Andeng. Gumamit ka ng napakabilis na paraan para makumpleto ang pagpapalit ng baraha. Kailangang humanga talaga ako. Ang bilis ng iyong galaw. Hindi talaga mapapansin ng karaniwang tao. Hindi basta-basta ito. Kuya. Sino ka ba talaga? Walang espesyal na pinanggalingan. Isang ordinaryong manggagawa lang ng kasino. Sige, tanggapin ko na ang pagkatalo ko ngayon. Kapatid. Ang pangalan mo ay Shisan, di ba? Oo. Nilero mo ako, kuye, sa loob ng maraming taon ng pagsusugal. Walang nakakita sa akin ng totoo. Hindi ko akalain na ngayon ay matatalo ako sa isang batang tulad mo. Ngunit nakilala na kita. Mahal na kapatid na Shisan. Kung darating ang araw na magkikita tayo muli, hindi kita palalampasin. Hoy, bakit ka nag-aaksaya ng oras dito? Kung natalo ka, umalis ka na agad. Umalis ka. Oh, tama pala. Kapatid. Sa mundong ito, hindi ito basta-basta. Kung sakaling makatagpo ka ng isang araw, ang taong iyon, mag-ingat ka ha. Anong tao? Isang taong alamat. Shisan, maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, talagang magsasara na ang Muji. Kaya't palagi mong itinatago, sariling lakas. Maaari mong sabihin kay Ate Chinghe, ang galing mo sa taas na ito. Saan mo ito natutunan? Kaunti lang ang alam ko, wala akong guro. Lahat ay sa sarili kong pag-aaral. Gusto kong mag-higanti para sa master ko. Hindi ko dapat sabihin kung saan ako nagmula. Oh. Paano mo nalaman na ang mga tulisan ay may masalimuot na plano? Ako lang naman. Mas matalas ang paningin kaysa sa iba, Shisan. Hindi ka ba makasabi ng totoo sa akin? Walang problema kung ayaw mong umamin. Nandito ka sa akin. Gawin mo ng maayos. Tiyak na hindi kita pababayaan. Hawakan mo ang perang ito. Malapit na ang Pasko. Hawakan mo ang perang ito. Umuwi ka at magdiwang ng maayos ng bagong taon. Kung may anumang kahirapan sa hinaharap, sabihin mo kay Ate Chinghe. Tiyak na tutulungan ka ni Ate Chinghe. Salamat, Ate Chinghe. Ang galing mo naman. Hindi ko inasahan na mayroon ka palang ganitong kakayahan. Napaalis mo ang taong mandarayang iyon, at naisalba mo pa ang kasino. Hindi ako nagkamali, nasa bag mo. Pera iyan ni Ate Chinghe, di ba? May kailangan ka pa ba? Kapatid, makinig ka sa akin. Kapatid. Tropa. 1 minuto. May trabaho sa Sag-Alan. Pupunta rin tayo. Kikita tayo ng pera. Walang interes. Oy, kapatid. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Tulungan mo na ako. Tulungan mo na ako. Oy, boss. Tulungan mo na ako. Halos mamatay na ako sa gutom. Tulungan mo na. Tulungan mo na. Ay, pakiusap naman. Pakiusap. Makirat ka muna. Pakiusap naman po. Pakiusap. Naway pagbigyan mo ako. Pakiusap na. Hawakan mo ang bag. Uwi na tayo. Sandali lang.
Buksan mo na lang pag-uwi. Huwag kang magpakatulala, Terra na. Ay. Terra na. Pare, ganun karaming pera, nawala lahat sa sugal. Hindi ko kailanman tinanggap, kahit isang sentimo mula sa panalo sa sugal. Dahil palagi kong iniisip, ang dahilan kung bakit ka nandito. Pero, bakit hindi mo siya ihatid? Pakiusap naman. Isang araw lang siya, ay sapat para kumita ka ng isang buwan. Pare, ang tapat mo talaga. Ang kaibigan mo, matibay ang loob ko na magbayad ng deposito. Hindi ako masyadong magaling, pero matalino pa rin ang utak ko. Sa industriya na ito, matagal na akong naghirap at nagsumikap. Malawak ang koneksyon at maraming paraan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Panoorin mo na lang ito. Tingnan mo, ayos na ayos ang ginawa ko para sa'yo. Marami kang kaibigan sa Shanghai. Hindi ko rin kayang magyabang. Matagal na akong nandito. Talagang marami akong kaibigan. Kaya sabihin mo sa akin. Sino ang tao sa litrato? Sino ang tao sa litrato? Ito ay... Hey, Shisan, nasa likod mo ito. Ang aking master. Nako, si Qinglong Laoye pala. Ano ba talaga ang nangyayari? Saan mo siya dadalhin? Halika, halika, gamitin mo na lang ito. Salamat. Hintayin mo akong ayusin ang aking guro. Babalik ako para magpasalamat sa iyo. Ay nako, nandito ka na sa amin ng matagal. Bakit ka pa nag-aalinlangan? Ha, tama nga, paano namatay ang guro mo? Pinatay ng mga taksil. May sinabi ba siya bago mamatay? Sinabi niya sa akin. Gusto niya ako. Laging mananatiling matuwid ang puso, dalhin ang mundo ng madyong, sa tamang landas. Ang alagad na itinuro ng Qinglong, hindi kaya isang hanggal. Alam mo ba, kung nasaan ang kasalukuyang Diyos ng mga ibon, dapat ay nasa Shanghai sila. Siyempre, maraming magagaling sa sugal, mga mayayamang tao at makapangyarihan, at ilang mga masasamang elemento. Nagsama-sama silang lahat doon, sa Shanghai. Hindi ba ito ang dating pambansang manlalaro ng pato? Qinglong nga ba? Maswerte ako, na nakipaglaro sa kanya. Yung paraan niya, yung teknik niya, talagang nakakabilib, nakakahanga. Ang tinatanong ko ay, yung iba pang mga tao. Ito, medyo hindi ko makita. Ang eksena na ito, madilim at pula. Pero, yung itim na damit sa tabi ng taong may maskara, mukhang pamilyar siya sa akin. Sigurado ka? Talagang mukhang pamilyar siya. Ang pangalan niya ay San Yuan. Madalas siyang naglalaro sa mga sag-alan sa tabi ng kalsada. Hindi mo ba sinabi kanina, na gusto mong umuwi ako sa iyo para sa bagong taon? Sang-ayon ako, pero sabihin ko na ng maaga, hindi ako pumunta para magpusta. Kahit may pera ka, hindi ka mananalo. Alam mo ba, kung ano ang tunay na panalo? 10 pastahan, siyam ang talo, ang hindi pagtaya ang tunay na panalo. Anong ginagawa mo, ha? Tuloy dito. Terra, 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 Terra. Dito kami nagdiriwang ng bagong taon. Lahat ng tao sa aming bayan ay nandito. Yung tinatawag na San Yuan. Sa bisperas ng bagong taon, dito nagkakatipon. Taon-taon ay kumikita ng marami. Tingnan mo. Kahit kotse ay nabili na. Siya ay isang veterano. Ito, hindi ko alam. Sa anumang kaso, hindi ko makita kung ano ang kanyang mga pamamaraan. Pero sa tingin ko, dapat ay swerte lang siya. Talagang napakasimple ng taong ito. Nakakatakot ang kanyang pagiging simple. Baka, pumasok ako, at tanungin siya, "Uy, ganito ang tanong. Hindi naman tayo makakakuha ng impormasyon. Terra, tingnan natin." Ano yon? Uy, kapatid Jin, maligayang bagong taon. Kuya Jin, sa unang araw ng bagong taon, dumating ka para manalo ng pera. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin? Si Ganjin. Sa unang araw ng bagong taon, ako ang hari ng laban. Sa ikatlong araw, aalis na ako sa bayan. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Nasaan si San Yuan? Ano yon? Naupo doon naglalaro ng tuongzi at nagiging punong manlalaro. Itulak ang tubo. Isa sa mga paraan ng pagsusugal sa mahjong. Tinatawag ding Crazy Pie Go. Pinaghahambing ang laki gamit ang kabuuan ng puntos ng dalawang baraha. Mas mataas ang pares kaysa karaniwang puntos. Pinakamataas ang pares ng pulang zong. Iyan siya. Makakahanap tayo sa kanya ng mga pahiwatig tungkol sa guro.
Maligayang bagong taon, Ganjin. Nandito ka na sa wakas. Kung hindi ka pa dumating, walang gustong tumaya ng malaki. Hindi ko maipanalo ang mga panalo ko. Sabi na natin ngayon, hindi ako maglalaro Ngayon, ang kapatid ko ang maglalaro. Mas magaling siya kaysa sa akin. Oh. Talaga ba? Sobrang pinuri lang ako ni Ganjin Tay. Iyan lang ako. Dito lang ako. Ha ha ha. 100 piso. Gusto mo akong maglaro? Walang pera, huwag kang tumaya sa akin. Umuwi ka at mangutang sa nanay mo. Ha ha ha. Wala siya. Ako, mayroon ako. Kapatid, maglaro ng bukas ang loob. May pera ang tropa. Mas mabuti pang makuha ko lahat ng negosyo niya sa alak. Lahat ilalagay. Lahat ilalagay. Iyan lang ang meron ako. Magbibigay ng baraha. Sige. Halika, 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 mga kapatid. Malaki ang pastahan, malaki ang panalo. Bumili ng isang Santana pag-uwi. Mas marami ang pastahan, mas malaki ang panalo. Bumili ng isang malaking motorsiklo para sa bagong taon. Sino pa ang hindi pumusta? Halika, halika, dali, dali, mabilis, mabilis. Hindi na maghihintay pa. Huwag magdikit. Bilisin mo. Iwanan na ang desisyon. Tara. Tumingin ng mabuti. Ay. Okay. Halika. Kapatid, malaki ang sukat mo. Ikaw ang maghiwa ng baraha. Ay deal mo na. Talaga namang maliit na manlilin lang. Mula sa maliit na laro hanggang sa kasino. Mukhang sa mundong ito, talagang walang malinis na laro. 9 punto. Buksan ang baraha. 5 punto. Nanalo tayo sa magkabilang panig. Nasa iyo na ang kinalabasan sa kabila. 1 tubo. Mas mabuti pa ang 3 tubo. Kulang na lang ng kaunti. Hindi ito 1 tubo. Pwede na rin ang 4 na tubo. Makakabawi pa rin. Pasensya na, kapatid. Medyo mas matanda lang. Kaunti. Ganito. Kung may pera, tuloy lang. Walang pera, bumangon ka. Ibigay mo ang pwesto sa iba. Hindi rin pwede to. Kakauwi lang ng klase. Ganjin. Tingnan mo ang pananaw ng tao. Hindi naman maganda. Tama. Ano bang pakialam? Bakit nandito tayo? Anong pinapakitang kayamanan? Tama nga. Hindi, pare. Hindi ka ba? May ginagawa. Bakit ka pa natalo? Kailan ko sinabi iyon? May trabaho na ako. Pare. Pasensya na. Ingat ka. Hindi kita yayakap. 3 piso. Kaibigan ko ito. Huwag kang maging sarkastiko dito. Bakit naman ako magiging sarkastiko? Oo nga. Sinasabi ko lang sa kanya, kung may pera, manatili. Kung wala, umalis. Hindi ba't normal lang yan? Tama ba? Oo nga. Ano man ang sabihin mo, okay lang sa akin. Pero kapag sinabi mong kapatid ko, hindi pwede. Wala siyang pera, di ba? Ayos lang. Meron ako. Meron ka. Kaya gawin mo na. Hinaharangan ba kita? Bumaba. Bumaba. Bumaba na. Bumaba na. Wala ba? Ganjin. Umuwi na tayo para sa reunion dinner. Kung may pastahan, hindi ito talo. Walang anuman. Ganjin. Ganyan ka. Pinapabayaan mo ang malaking boss na kapatid mo. Pagkatapos ng taon, bumalik ka dito para mag-enjoy. Pero, kailangan mong mag-ingat. Huwag mo na siyang hayaang kumuha pa ng 100 piso para dito, na parang malaking halaga. Kumuha ng 200. 3 piso. Sobra na kayo, no? Bakit naman ako sobra? Tanungin mo ang lahat, hindi ba? Oo nga, tama. Kung may pera ka, bumaba ka na. Kung wala naman, ayos lang. Pero huwag kang magdala ng tao, tapos pumunta dito sa amin. Hindi ba? Oo nga. Kanina, ang taas ng pride mo wala siyang pera. Ikaw ang magbigay sa kanya. Halika, maglabas ng pera. Halika, magbayad ka. Sige na, pinaloob lang. Lumapit ka. Dumating na si Kuya Jin. Kuya Jin, kung may kailangan ka, tawagin mo lang kami. Bigyan mo ako ng pera. Hoy. Nilalaro ka nila. Ano man ang sabihin nila, ayos lang sa akin.
Pero ikaw ang kapatid ko. Kapag sinabi ko, hindi ka pwedeng tumanggi. Kunin mo ang pera, Kuya Jin. Sabihin mo na kung magkano. Magkano? 3,000, 30,000, 30,000. 30,000. Masyado na yan. 30,000 nga, 30,000. Laging panalo sa sugal. Kunin ang pera, Kuya Jin. Alam nating pareho ang pinagmulan. Kung kukuha ka lang ng 3,000 o 5,000, hindi na ako magsasalita pa. 30,000. Sobrang dami. Ano ang ibabayad mo? Ano ang kinakatakutan mo? Wala pa bang laman ng bahay ko? Sigurado akong aabot ito ng 10,000. Kung matatalo ako, bahay, ibibigay ko sa iyo. Magandang tao si Gan Jinren. Sayang nga lang, isa siyang tunay na tanga. Jinge, kilala tayo. Kailangan kong sabihin, ang masakit na katotohanan, na 3,000, dapat ayon sa, 9 na lumabas, 13 bumalik. Ano ang 9 na lumabas, 13 bumalik? Ano ang 9 na lumabas, 13 bumalik, mangutang ng 10, lumulutang ng 9. Kapag nagbabayad ng 13,000, dobleng multa kapag late, puhunan at interes. Sabay na tumataas. Pare, huwag ka nang magpabeya, mas mabuti pang magnakaw ka na lang. Mas malaki pa ang kinikita mo dito kaysa sa pagnanakaw. Kuya Jin, ngayon kahit na ang tunay kong ama, ay dumating dito para humingi ng pera, kailangan pa rin sumunod sa mga patakaran. Isang salita, pahiram o hindi. Pahiram. Kunin ang pera. Ito ang mga sugarol. Alam na ito ay bitag, ngunit gusto pa rin tumalon. Ikaw na, o ako na. Sige lang, sige, ikaw na lang. Paano matatalo? Paano ito mababalik? Kapag maraming tao, nagiging magulo, mas mabuti, na dumiretso na tayo. Wala akong problema, pero hindi ko alam kung ganoon katagal ang perang ito. Halika, taya na. Ako kasi, ayaw ko ng maraming sinasabi. Lahat ibaba, lahat ibaba. Lahat ay ibinaba na. Ganjin, sigurado ka bang pababain mo lahat? Kung hindi, hindi pwede. Baka pwedeng bawasan ng kaunti, 5,000. 10,000. Kung ibababa, ibababa na. Sa bundok ng mga espada at apoy. Handa akong sumama sa iyo, kapatid. Alam mo ba ang mga patakaran ng laro? Kung manalo ako sa taya mo, kailangan mong bayaran ako ng doble. Naiintindihan, may 3,000 ka lang dito. Kung matalo ka, ano ang ibabayad mo? Hindi mo ba narinig kanina? May isa pang bahay ang pamilya niya. Talo na, ibenta ang bahay, ibabayad pa sa'yo. Ganjin, anong klaseng kaibigan ka yan? Tinawag mo siya para tulungan ka ba? O para pasamain ang loob mo? Pinipisil ang bahay ng iba. Kung may kakayahan ka, pisilin mo ang sarili mo. Tama. Natakot, wala. Walang problema. Pwede ka pang magsisi ngayon. Pero, sabi mo rin kanina, kahit pa sa apoy at matatalim na kutsilyo, sasamahan mo ako. Tapat ako sa salita ko. Sige. Kung matalo ako, tatanggapin ko. Tapat ka nga, ngunit kailangan pang linangin. Naintindihan mo ba? Halika. Terra. Anim na oras. 8 oras. Siguradong 8 oras. Siguradong panalo sa alas 8. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Alas 8 na ang lahat. Dali. Simulan na. Dali. Panalo na agad sa alas 8. 8 talo siyang. Madalas mangyari. Hindi nyo ba alam? Ano ang sabi mo? 8 talo siyang. Madalas ng ganito. Tama ang sinabi mo. Nakakakilabot talaga ito. Sobrang nakakatakot, Mandaraya, imposible. Kahit anong anggulo, parang gaga. Anong tinitingnan mo? 7 baraha, agad na bayaran mo ako. Ituloy. Lahat ilagay. Anong nangyayari sa taong ito? Nanalo na pero hindi pa umaalis. Baka baliw na siya. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Halika. Sandali lang. Mayroon akong 36.
Kung mananalo ako sa iyong pares, kailangan mong ibigay sa akin ang 72, ngunit sa ngayon sa mesa. Parang wala kang ganitong kalaking pera, di ba? Kapatid, tanungin mo si Ganjin. Ako si San Yuan. Sa kondisyong ito sa Shanghai, hindi man nangunguna. Pero kabilang sa mga nangunguna, kung matatalo ako, ibabayad ko lahat sa'yo, 1 punto, hindi kulang. Pasensya na. Ayos ba ang kalagayan ng pamilya mo? Wala akong kinalaman dyan. Tumingin sa pera, tumaya sa dice, mga patakaran sa mesa. Kailangan makita ang pera at ang produkto, o kaya't umalis na tayo ngayon. Sandali. Ganjin, magsalita ka naman. Ako ba ay tao na kulang sa pera? Maglaro muna tayo. Kung matalo, uuwi tayo para kumuha, okay ba? Ha? Bro, huwag kang magbiro. Ikaw nga ang nagsabi kanina, kapag may pera, maglalaro. Kung wala kang pera, uuwi na lang tayo para kumain ng Noche Buena. Sa gabi, pwede tayong pumunta sa iyo para makisaya. Ha ha ha. Ang galing mo talaga, Ganjin. Nagpapaloko ka. Ay, Kuya Yuan. Pera. Ay, Kuya Yuan. Hindi ko sinasadyang hindi ibigay sa'yo, kundi kasi puno na ang dala ko. Kunti na lang ang natirang pera dito. Talagang hindi ko na maibigay. Ay nako, Ganjin. Ay, pagkatapos nating bayaran ng tubig, kumain tayo ng New Year's Eve dinner. Sige, hoy, sandali, bakit mo binago ng ganoon? Sabi ko na ba na pwede akong umuwi para kunin yan? Ilang taon na ba tayong magkakilala? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Huwag. Hindi ako naniniwala, maging mabait naman. Kakabili ko lang ng sasakyan noong nakaraang taon. Nakatayo lang sa harap. Kung matalo ako, kunin niyo ang sasakyan at pera ko. Ayos ba? Sobrang delikado naman ito. Sasabihin ko, ayaw ko nang magpusta. Kaya aalis na kami. Hindi na kami makikisali. Ay, sandali. Kapatid, ikaw at si Ganjin ay nandito para makipagpusta sa akin. Hindi ito basta-basta na sugal lang. Isang laro lang at tapos na. Sige. Tuloy natin. Sandali. Anong nangyari? Gusto mo bang magpanggap, ha? Wala naman. Magpala tayo ng laro. Anong gusto mong laruin? Mahjong. Maglaro tayo ng maayos. Sige, pakiusap, kaibigan. Ikaw ang magiging dealer. Sige, Kuya Yuan. Pare, dito para lang kumpleto. Isahang laban, bibilangin lang ang 13, at ang mga chips ni San Yuan, ang may pinakamataas na chips ang panalo. Grabe! Itong mga tiles, kung makumpleto ito, lahat ng natitirang 3. Ito na ang malaking 3 dragon, pulang gitna. Ayaw mo pa ba sa pulang gitna? Ano ba talaga ang iniisip nitong tao? Puting tabla. Siyam na direksyon, 3,000, 5,000, yaman. Ano ba talaga ang ginagawa nitong tao? Huwag mong kunin ang malaking 3 yuan na nasa harap mo. Bilisan mo na, ikaw na. Hangin ng kanluran. Go! Sige na. 3 yuan, 4 na korte. Paano ito posible? Ano bang pinagmulan ng batang ito? Sige, ituloy mo na. Medyo karaniwan ang kamay na ito. Tingnan natin kung makakabuo tayo ng 13 yaw, 2 biskwit, 9 na linya, 6 na barya, panghuli. 5 barya, tama. Ang barang ito ay mukhang maaari lamang gawin na 9, o 13 na lang. 9,000, 7,000, tama. Nakuha na naman ang susunod na naglalaro. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Yaman. Hangin mula sa kanluran. 8 piraso, 6 na biskwit. 3 piraso. 60,000. Ay nako, 8 biskwit. Sige, ngayon ay hawak na ang buong hangin. 4 na piraso. 6 na biskwit. Maaaring matrigger ang hilagang hangin. Mababa rin ang tsansa na makakuha ng puting board. Puting board. Isang kulay na may 7 pares, nakikinig sa hilagang hangin. 4 na baraha. 9,000. Go! Simula ng kamay na may 5 pares at isang berde na kulay. Grabe!
Sapat na ang simula para sa isang panalo. Kapatid na si 13. Mukhang swerte nga ito. Hindi naman. Palaging pinapaboran ka. Kulang gitna. Silangang hangin. Sa unang baraha pa lang, tawag agad ng halo-halong 7 pares. Parang tinutulungan talaga ako ng langit. 2 banga, puting board, 3 pancake, hilagang hangin, yaman. 8 piraso, salo. Sumpa, paano siya napunta roon? 4 na piraso ng biskwit, pula na gitna, 5,000. 10,000, 10,000, huling hangin sa timog. 2 bilog. Tama. Ito. 4 na linya. Tama. Ay nako, ang lakas ng barahang ito. Sigurado akong makakakuha siya ng malaking puntos. Kakatanggal lang niya sa nanteng. Hindi ko siya pinaniniwalaan na. May hawak pa siyang Tian Pai, 1 piraso na lang para sa Pasaypay. HMPH. Ito ay isang tuktok na baraha. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Anim na linya, panalo. Sige, halo-halong green suit. Mandaraya pa sa larong ito. Talagang mainit si San Yuan. Pare, ang mga baraha mong ibinigay, ang galing. Pasensya na talaga, 930. Ako, 3 unit. Gusto mo bang maglaro ng madilim? Hindi ba? Bakit parang may kaunting lamig? Imposible. Natatakot ako sa isang bata pa. Hehe. Siguradong nag-iisip lang ako ng labis. Magpapasya kung sino ang mananalo. Itong galaw. Mukhang maaari na lang itong maging purong kulay. 3,000. Puti na tabla. Yaman. 20,000. Tama. Hilagang hangin. Pulang gitna. 10,000. 70,000. Kumain. Lahat ay may simbolong 1. Walang lumabas na shi na baraha. 8 piraso. 2 bilog. Nakahanda na. 1, 4, 7 tubo, 3 paraan ng pakikinig. Itong walang silbing baraha, 8 talagang naguguluhan. 8,000. Tama. Tiyak na para ito sa pagbuo ng isang kulay, pero hindi rin maaalis ang posibilidad na ang batang ito nagmamalaki lamang. Kumagit siya ng 3 beses. Sa totoo lang, malapit na siyang manalo. Itong baraha, talagang hindi na maitatapon. Maghanda muna ng ilang laro bago tayo mag-usap. 8 na tubo. 8 piraso. Ngayon, basta makakuha lang ng 2, 3, 5, 6,000 ay pwede na. Marami na tayong posibilidad na manalo. Malaki ang tsansa na manalo. Kumuha. Madilim na guhit. Ay, anong ito? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan. Maliwanag na pwede itong pakinggan mula sa maraming panig. Dagdagan ang tsansa na makakuha ng Hu. Bakit kailangang magbukas ng anino sa oras na ito? Makakuha ng isang tanging baraha. Ay naku. Ahahaha. Sobrang bata pa talaga. Bata pa rin talaga ang mga kabataan. Ang nervyoso mo naman. Hindi ba lalabas na halata? Alam na lahat ngayon na yan ay isang 1 na baraha. Kung makikinig ka sa 1, itong 4 na baraha, sisimulan ko na ang laro ng kampante. Apat na piraso. Baraha. Ay naku. Bata talaga ay bata. Ang tindi ng kaba, hindi na ito nakatago. Ngayon, alam na ng lahat, iyan ay isang 1 na karakter. Ang barahang ito ay talagang maganda. Nagawa niyang isipin ng lahat na ang kanyang nilalaro ay 1. Itong batang ito, talagang kahanga-hanga.
Apat na linya. Apat na linya. Akala mo, sa ganitong sitwasyon, magsasagawa pa ako ng ganitong mababang pagkakamali. Huwag basta-basta maniwala sa mga bagay na nakikita mo. Huwag. Huwag na. Nanalo na. Isang nakalaylay, madilim na baraha, hindi tama, 2 round. 13 ang nanalo, 3 unit. Hindi mo ba sinabi na mahilig akong gumawa ng malalaking taya, ang pakiramdam ng matalo sa maliit na taya, kumusta? Sige. Tanggapin ang resulta ng pastahan. Tara na. Sasamahan ko kayo palabas. Pare, salamat, ha. Panalo. Tara. Kapatid, yaman na tayo. San Yuan, nilalaro mo ba ako ng madilim, ha? San Yuan, nilalaro mo ba ako ng madilim, ha? Gusto mong manalo ng pera ko, San Yuan. Akala mo ba ganoon kadali? Pare, eksperto ka rin ba sa panlilinlang? Ayos lang kung niloloko mo ang iba, pero gustong linlangin ako ng 3 piso. Mali ang nilapitan mo. Ngayong bagong taon pa naman, ayoko nang makipagtalo sa'yo. Iwan mo ang pera, umalis ka na. Tungkol dito, parang hindi nangyari. Kung ayaw ko, sige, hindi na ako magpapakumbaba. Sige, hindi na ako magpapakipot. Sugod. Dagat AG. Anong balak mo? Kuko, maliit. Ate Chinghe, bakit ka nandito? Dumaan lang, okay lang ba kayo? Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Kung ayaw mong tumaya, tumaya ka. Kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Sino ka? Mga taong hindi mo dapat kalabanin. Anong kapal ng mukha mo? Matagal na akong naglalakbay sa mundong ito. Wala pa akong taong hindi kayang kalabanin. Kilala ko ang mukha na ito. Siya ang pinuno ng Mumi Casino, Chinghe. Ano? Sinasabi mo bang tungkol sa walang hanggan na kasino? Oo, at narinig ko na ang nasa likod nito ay ang buong grupo ng Midnight. Nasa likod niya ang buong grupo ng Midnight. Wala akong ginawang masama sa inyo. Bakit ako ang pinagtutukulan? Dahil siya ay akin. Kaya, kayo, hindi maaring galawin siya. Ate Chinghe ay talagang tao ng hate and gabi. Nawala niya ang iyong bagay. Hindi mo na kailangang alalahanin. Ako na ang mag-aayos ng tao para dito. Sama ka muna sa akin pabalik. Hindi na kailangan. Ate Chinghe, ako na ang bahala. Opo. Takbo. Tumakbo ka. Takbo. Sasabihin ko sa'yo, ayaw ko ng sasakyan mo, at ayaw ko rin ng inumin mo, ayos ba? Pero, kailangan mong pumayag sa 2 kondisyon ko. Sabi mo, una, ibalik mo lahat ng perang nakuha mo sa mga taon, sa pamamagitan ng panlilinlang. Sige. Pangalawa, sabihin mo sa akin, kung sino ang nakamaskarang tao sa larawan na ito, sino ba talaga? Naaalala ko ang bagay na ito, pero hindi ko rin alam eh. Oo. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako para kay Snake Eye. Siya ang nag-utos sa akin. Hindi ko rin alam eh, mata ng ahas. Ito ba ang nakamaskarang tao? Hindi. Yung nakasuot ng salamin. Hindi ko talaga alam kung sino ang nakamaskara. May sinabi ba siya? Sinabi lang niya, na ipagawa ko ang isang bagay. Tapos, pinatay ang matandang lalaki. Hindi ko na alam ang iba pa. Natakot din ako. Natakot ako, na baka makasagasa sa kung anong tao, at mapasok sa kung anong gulo. Hindi ako pumutok ng baril, sinasalita ko. Yun ba ang baril ng ahas? Hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Sinabi lang niya na kailangan mamatay ang taong ito, at pagkatapos, wala nang ibang sinabi. Kaya itong ahas, ano ang ginagawa niya? Si Snake Eye Brother, ay isang eksperto sa hate and gabi. Nang maglaon, nagbukas siya ng underground casino.
Mga tao sa kanyang antas, hindi ko man lang matamaan. Narinig ko lang ito mula sa iba. Gabi na naman. Ang mga ipinangako sa kanya, kailangan mong tuparin. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Bansa. Bansa. 13. Sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo, baka makatulong pa ako. Kihihijiya, akin na ito. Hindi na ako magpapabigat sa iba, mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Matagal ka nang nandito sa Wuji. Ang lalim ng tagong kakayahan mo. Sobrang bobo ko ba? O kaya naman, sobrang tago mo talaga. O kaya, pag-usapan na lang natin si Snake Eye, kapatid na Chinghe. Alam mo ba siya? Syempre. Snake Eye. Ipinanganak sa Heitan Gabi. Napakahusay sa mahjong. Maraming natalo sa kanya, mga eksperto sa Heitan Gabi na hindi mabilang. Pagkatapos, nagbukas siya ng sarili niyang kasino. Nag-recruit ng maraming eksperto sa Heitan Gabi, kaya't bihira na siyang lumabas. Malakas ang kapangyarihan ng madilim na grupo. Sa Snake Eyes, patuloy pa rin silang nagpapakita ng paggalang. Tama ka. Noong nakaraang, yung bandido na tinulungan mong hulihin, ay isa ring tao ni Snake Eyes. Kung hindi, hindi ko rin kayang gawin iyon ng basta-basta, na hamakin ang ating teritoryo. Salamat sa iyo, Ate Chinghe. Heitan Gabi na ba? Mukhang, malapit na ako sa katotohanan. 13. Maaari bang sabihin kay Ate Chinghe, bakit mo ginawa yan? Bakit mo ginawa yan? Sinasabi ko, para sa katotohanan sa puso ko, naniniwala ka ba? Ayaw mong sabihin, sige na lang, hindi na ako magtatanong pa. Pero, kailangan mong hanapin si Snake Eye. Sisikapin kong pigilan ka. Bakit? Bagamat magaling ka, natalo mo ang mga bandido. Ngunit ang mga bandido sa harap ni Snake Eye ay hindi talaga mahalaga. Ang pinakamahalaga ay mga mata ng ahas. Bihira siyang kumilos. Pero kapag kumilos siya, siguradong papayagan niya ang kalaban na mag-iwan ng kahit anong bagay. Halimbawa, kamay, daliri, mata. Dahil din sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagsusugal at malupit na estilo. Hindi siya ginagalaw ng Heitan Gabi. Nais niyang siya mismo ay magkaroon ng sarili niyang lugar sa Shangan, kahit na kaya siyang kontrolin. Hindi siya kailanman natalo. Ayon sa aking kaalaman, wala. Sa kanyang estilo, kung natalo siya, matagal na siyang may kapansanan. Ayos, Ate Chinghe, naiintindihan ko na. 11. Kahit pumunta ka pa para makipagkita sa kanya, hindi ka niya makikilala. Ang katapusan mo ay, mapapahiya sa harap niya at mapagsamantalahan. Sa huli, mapapahiya sa publiko, mapuputol ang kamay at paa mo. Ano pa ang ikakatakot mo? Kung titigil ako ngayon, masasayang lang ako sa sarili ko. Hindi ako makikita niya, may paraan ako, para mapunta siya sa akin. Tingnan mo, hindi ba't darating na siya? Ang 13 batang lalaki. Nagkita na naman tayo. Ay, bakit parang narinig ko? Na hinahanap mo si Snake Eye, tama ba? Oo. Ano bang kailangan mo sa kanya? Oh, tama nga, si Snake Eye. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Qinglong ah. Dapat siyang mamatay. At kailangan talagang mamatay. Kapatid, huwag kang magpakasiguro. Araw, hindi mo pa ba naiintindihan? Dahil sa iyo. Gusto mo bang mag-higanti para sa kanya, bata? Kaya mo ba? 12 nakababatang kapatid, hindi ba't gusto mong hanapin si Snake Eye? Araw, ngayon, Ginoo ko, ikaw ay nagpakita ng awa. Dadalhin kita. 13. Ayaw naming pumunta. Sasabihin mong ayaw mong pumunta. Ayaw talaga. Sino ka ba? Ako si Ganjin. Ayaw kong pumunta. Hindi na lang pupunta. Gusto mong mamatay, ha? Gusto kong mamatay. Tin, halika, halika, halika. Patayin niyo ako lahat. Sige na. Tumigil na kayo. Mga magnanakaw, ito ay usapin natin lang. Walang kinalaman sila. Umalis ka na at sabihin kay Snake Eyes. Hintayin niya sa kanilang tahanan. Siguradong pupuntahan ko siya. At ikaw din. Siguradong gagawin ko. Magbabayad ka para sa mga sinabi mo ngayon. Ng halaga.
Natatakot ako. Anong nangyari? Nagmamalaki ka ba dahil marami kayo? 13. Huwag mong kalimutan. Noong huli, pinahirapan mo ako. Hindi pa kita napagsusumbatan. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Sige na. Huwag na nating pag-usapan. Ay naku, Brother Snake Eye, bakit personal mong pinuntahan? Kaya ko nang ayusin mag-isa. Ikaw ang 13. Tama ka, siguradong ikaw nga, ang kilalang Snake Eyes. Nakakatawa. Nakakatawa. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong ka-interesting na bagay. Talagang nagtataka ako. Sa araw-araw, hindi ko man lang papansinin ang mga katulad mong bata. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para hamanin ako? Ikaw ang nagsabi. Guwapo. Ang taong ito sa larawan ay karapat-dapat sa kamatayan. Talaga ba? Ako ang nagsabi niyan. Ano ang kilalaman mo dito? Oo. Nagmamatay kami sa hitang gabi. Hindi kami kailanman nangangailangan ng dahilan. Sino ang pinagawa sa atin ng mga nasa itaas? Kung may dapat sisihin, sisiin na lang ang matandang iyon. Talagang malas. Bata. Nagalit. Gusto mo akong gumanti? Sige lang. Tayo ay magpusta. Kailan? Bukas ng gabi, alas 8, sa VIP room ng Siang Manlu. Kung hindi ka darating, magdadala ako ng tao, at wawasakin ko ang iyong Wuji Casino. Bata. Maghanda ka na. Linisin mo ang leeg mo. Hintayin mo ako, Snake Eye. Kukunin ko ang iyong ulo. Aalis na ako. 13. Sandali lang. 12. Kung gusto mong pumunta, sige. Pero, kailangan mong aipangako sa akin ang isang kahilingan. Sabihin mo, tanging kaya sa panalo o talo. Huwag tumaya sa anumang bagay sa iyong katawan, lalo na ang iyong kapalaran. HMM. Maliit, sabi nila dati, nagpapalabas ka ng pera, para manalo sa mga kawal. Pagkatapos ay agad mong binigay sa isang nagmamakaawa, paano mo nalaman? Tungkol sa mundong ito, wala namang lihim dito. Hindi mo ba akalain, na nagkataon lang na dumaan ako dito ngayon, at nailigtas kita? Isa rin itong pagkakataon, di ba? Dito, may 500,000. Talo man o panalo. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, gusto kong, bumalik kang buo. Sapat na ito. 12. Hindi ka dapat pumasok sa bahaging ito ng putik. Ganjin. Umalis ka na. Bumalik ka sa walang hanggang sag-alan. Hindi. Bakit bigla mong pinapabalik ako? Naintindihan ko na. Gusto mong gawin ang sariling paraan para sa Snake Eyes. Takot kang maabala ako, di ba? 13. Sobrang hindi ka makatarungan. Basta't pinapayagan mo akong umalis. Siguradong hindi ako aalis. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang kapatid ko. Sa bundok ng espada at dagat ng apoy, handa akong sumama. Nais kong makipagsapalaran kasama ka. Bakit? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang kapatid mo? Sigurado ka, hindi ka nababalik. Siyempre, ako ay naniniwala na isang salita mo ay hindi mapapantayan ng kabayo. Sige, pero may hinihiling ako. Sabihin mo, sa lahat ng bagay, kailangang sumunod sa aking utos. Makinig ka sa lahat ng utos ng aking kapatid. May mga taong daring na hominin, mga mata ng ahas sa hating gabi. Sino ba itong tao na ito? Malalaman natin mamaya. Gusto ko talagang makita, gaano siya katapang. Ay, kailangan na lang ng 1 minuto para umabot ng alas 8, kung hindi sila manggahas na dumating ngayong gabi. Kung gayon, ang Wuji ay ganap na mawawala sa buong Daksha. Oo nga. Dumating na ang oras. Mukhang nagsasayang lang ng oras. Ayaw lang lumapit, di ba? Tama nga. Tungkol sa Snake Eyes, hindi basta-basta ang mga ordinaryong tao. Itong dalawang kabataan ay may lakas ng loob na hamanin ang Snake Eyes. Biro lang. Titignan ko sila mamaya, kung kaya ba nila makabalik kung healthy ang mga paa at kamay nila. Ang bata pa rin talaga, sobrang kampante sa sarili. Akala ko hindi ka talaga tatanggapin.
Ako ang mata ng ahas, naglalakad sa mundo. Sa mga nakaraang taon, pinapahalagahan ko ng gusto, ay ang salitang kredibilidad. Sa kasino ko, nanalo ka ng 5 milyon. Ngayon, dala-dala ko na lahat ng ito. Pero, sa tingin ko, maghuhula tayo. 500 milyon. Hindi sapat. Hindi pa rin nakakabahala, kuya. Magpahayag ka na ng saloobin. Talo. Itong buhay ko. Ibinigay ko sa'yo. Itong walang kwentang buhay mo, para sa akin, walang halaga. Kung gusto mong makipagpusta sa akin, dapat mayroong kahit kaunti, 10 milyon na kapital, dagdag pa. Ang buhay mo. Mata ng ahas, sinasadya mo bang pasakitan ako? Oo nga, anong masama, ayaw mong tanggapin. Kung ayaw mong tanggapin, di na lang tayo maglalaro. Ano pa bang pwedeng gawin? Lumabas ka sa kwartong ito, magpakitang gago ka ng dog crawl, baka sakaling, mapatawad pa kita. 12, sobrang nananakit sila. At saka, saan tayo kukuha ng 5 milyon, bata? Hindi mo naman kayang kumuha ng 5 milyon, di ba? Huwag mong sabihin na pinagtitripan kita, Kuya Sawa, pinagsasamantalahan ka. Ano pa nga ba? Manghiram ka sa kanila, hayaan mong makita ko kung sino sa kanila ang makakapagpahiram sa'yo. Talagang bagong pang-anak na guya, walang takot sa tigre, hindi rin naman tiningnan kung sino ang inis niya. Tama nga. Sa tingin ko, wala nang pag-asa itong sugal na ito. Malamang wala nang silbi. Alis na tayo. Tingnan natin sa ibang lugar. Sino ang nagsabing walang manghihiram sa kanya? Sino ang nagsabi na walang manghihiram sa kanya ng pera? Narito ang 8 milyong cash. Kung hindi sapat, maari pa akong magdagdag. Ito. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa iyo. Ha ha ha. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Babaeng nagligtas sa bayani, ayos. 10 milyon kasama ang buhay mo. Hindi naman imposible na tumaya sa round na ito. Ikaw. Kailangan mo rin bang ilabas ang pera, bago magsimula ulit? Alam mo ba, sa akin, wala akong kulang, maliban sa pera. 10 milyon kasama ang buhay ko, milyong-milyon plus ang buhay ko. Ngayon, nakatakda na ang panalo at talo, at nakasalalay ang buhay at kamatayan. Ayaw ko ng buhay mo. Anong ibig sabihin? Ikaw na tao. Kung mamatay ka ng maaga, mas madali kang makakawala, gagawin kitang masaya. Mas mabuti pang mamatay. Anong ibig mong sabihin, kung matalo ka? Sabihin mo sa akin kung sino ang nakamaskara, at saka, magpunta ka sa istasyon ng pulis at sumuko. Pumunta ka at sumuko, anong sasabihin? Sabihin na natalo tayo sa sugal sa harap ng lahat. Sinasabi mo na sa mga nakaraang taon, nagtataya ka sa sugal at nagpapautang ng mataas na interes, pumatay at nagpasiklab ng apoy. Walang mabuting gawa, naniniwala ako, dahil sa mga kalokohan mong ito. Kahit na gusto ng mga nakatataas na protektahan ka, siguradong mapupunta ka rin sa kulungan. At doon ka maghihintay hanggang mamatay. Nagsasalita ka ng kalokohan. Anong ginagawa mo? Nandito ang mga talaan ng iyong sag-alan. Pati na rin ang mga talaan ng iyong pagpapautang ng mataas na interes. At pati na rin ang mga maruruming gawain mo. Ang mga talaan sa aklat na ito ay tungkol sa malinaw na malinaw. Ikaw, maliit na tao. Ayos, may lakas kayo. Tatanggapin ko ang pastahan na ito, ngunit may ay dadagdag akong kondisyon. Kung mananalo ako, gusto ko ang taong ito. Isang kamay. Ito ay bagay sa pagitan mo at ko. Sige, Ginoong Jin, natatakot ba ako sa iyo, Gan Jin? Ay nako, anong kinakabahan? Ibinuhos mo na ang buhay mo para sa sugal. At saka, ano ang halaga ng isang kamay? Kapatid, sigurado akong, nagtitiwala ako sa iyo. Bakit kayo nag-aaksaya ng oras? Magsaya na kayo, anong laro? Sabihin mo, Mahjong, walang problema. Ayos, huwag mong sabihing inaapi kita, para sa patas na laban. Tinawag ko ngayon, ang tinatawag na itim na gagamba, siya ang dealer ngayon. Para hindi ka na makahanap ng dahilan kapag natalo ka. Kaya, mayroon ba kayong pagtutol? Sige, palitan ang chips.
Ang laban na ito ay isang laban sa pagitan ng Lucky 13 at Snake Eyes. Sino mang panalo, ang isang panig ay mauubusan ng chips. Tapos na ang laro, maaaring gumamit ng mga panlilinlang. Maaaring maghain ng pagtutol ang parehong panig. Sige, sasabihin ko na, simula na ang laban. Snake Eye Brother, mag-ingat ka. Sige, nalaro ko na itong batang ito, sobrang kakaiba. Isang batang walang karanasan, walang dapat ikabahala. Tatlong pares agad sa simula. Kapag naglaro ako, susundan ko. Baraha. Siyam na pangko. Siyam na biskwit. Tama. Hangin sa silangan. Tama. Limang baril. Bar. Dagdag na bar. Hilagang hangin. Salo. Walang gustong kumuha. Ano? Kaya ang barahang ito ay makakakuha ng 2 barya. Kaya't sisirain ko ang 6 na linya. 10 puntos. Mukhang ang ginawa ni 13 ay maliit na 4 na saya. Kanlurang hangin. Salo. Salo ng hangin. Sinasalubong ang Hyoji, di ba? Mukhang naglalaro ng 74 na saya. 7 linya. Salo. Mukhang magtatapos na ito sa draw. Puting baraha. Anong ibig sabihin nito? Naglaro ng puting baraha sa oras na ito. Ay naku. Isa na lang ang natitirang baraha. Mukhang sa laro na ito, magkakaroon ng draw. Talaga ba? Kaya hulaan ko itong ay Southwind. Ho. Isang kulay na 20 beses. Maliit na 4 na saya 13 beses. Pabalat 3 beses. 36 na beses na taya. 5,000. Bata, hindi pa ako natalo sa aking mga mata ng ahas. Mag-ingat. Halika. Maglalaro ako ng tapat sa iyo. Walang kapantay na bayaning 13 yaw. Hindi nakapagtataka na ganito ka-ambisyoso. 2 linya. 8 piraso. Nawala. 12 walang kapares na bansa, 3 boses. 10 beses. Bata. Dapat sana, yung mga maliliit na baraha tulad ng 13 orphans. Hindi ako interesado sa pagtaya sa ganito. Ngayon na nakilala kita, medyo naiintriga na ako. Sa tingin ko, hindi naman kalaban ang batang ito. Magnanakaw. Mukhang mahina ang laro mo. 80. 5 piraso. Ito ba ay para sa paggawa ng maraming kulay na karakter? 3,000. Isang tubo. 90,000. Isang tubo. Gibi. Itong tubo. Malinaw na ang 3 unit. Ito ay para sa malaking 3 unit. 3 unit. Isang manok. 70,000. Ito ay 3 unit na halo-halong madilim na marka. Kung ito ay mapunta sa puting papel, iyan ay 3 unit na 29 na beses. Dapat ko bang talunin ang puting papel na ito? Saklaw ng mga inihulog na baraha. Halos hindi nakita ang puting board. Pero sobrang galing ni Zhang. Kung sakaling may 3 papel siya, hindi, mali, wala akong nakita ng mga simbolo at mga papel. Pero hindi rin sigurado yun.
Kung sakali, nagtatago siya sa katotohanan. Walang pakialam, ituloy na natin. Puting board. Kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, ito ay magiging ugat at tatubo sa iyong puso. Anong ibig mong sabihin? Ho! 3 pares na may madilim na marka, 29 na beses. Sumpa, paano niya ito itinago ng ganon kalalim? Nagsisimula na namang hindi makapagpigil. Ganun pala, ang mga pampublikong trick ay isang panggagaya lamang. Sa katunayan, ang tunay na paraan ay nandito lang. Kumita, tamaan. 5 paa. Wala pa akong nakuhang kahit isang barahan ng triple yuan. Sining ng panlilinlang, sining ng pandaraya paglipat ng mga bagay. 70,000. Baras, ho! 13 orphans na may pagnakaw ng pugad, 13 puntos. 13 orphans na nakawin ng puting tabla na may lihim na pag-angat, 13. Bawat panalo, 7 small pairs, 4 na puntos. Puting board. 9 na tubo, ho! Malinis na 1 siyam, 13 bilang, sobrang sikip ng kinakain Ito na ba ang laban ng mga malalakas? Susunod na laro, ito na ang huling laban. Sa buong buhay ko, unang beses, na isang kabataan ang nakahabol sa akin ng ganito, mukhang kailangan ko nang ipakita ang tunay kong kakayahan, para sa laban na ito. Ikaw, batang ito, ipapakita ko sa iyo ngayon, kung gaano kapanganib ang isang laro ng sugal. Matagal ko nang itinago ang mga baraha, na gusto ko. Naghihintay ako para sa sandaling ito. Maaari akong magsimula ng tadhana, 13. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Ayon sa mga nakaraang laro, ang hawak kong baraha, tiyak na tadhana. Hindi ko na kailangang tumingin. Pasensya na, maliit na kapatid. Dealer, TNO, 6 na beses, 64 na beses. Natalo ka. Hindi. Ano ito? Mata ng ahas. Hindi ito kaya. Kaya't nagsimula ng magpasabog. Anong sinabi mo? Hindi. Hindi ito posible. Ang barahang ito ay talagang Tian Wu Jiu Lian Baodeng. Tama ba? Paano mo nalaman? Dahil ito. Nasa ito. Tian Wu Jiu Lian Baodeng. Hindi. Imposible. Hindi ito posible. Alam mo na ba mula sa simula? Sinira ni Ganjin ito. Ikaw at si Koljai, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga baraha sa isang linya, at ilalagay ang mga baraha sa loob ng barahang bundok. Sa ganitong paraan, ang mga kapartner ng barahang ito ay hindi na magagawa, at pagkatapos, ilalagay ang mga barahang nais ninyo sa huli sa barahang bundok. Kaya ang mga barahang ito ay mahuhulog sa mga plastik na harang na inyong inihanda. Tama ba ang sinasabi ko? Paano naman? Ito mahahanap mo sa pamamagitan ng pakikinig. Kapag ginagawa nyo ito, kapag tumatakbo ang makina ng mahjong, magkakaroon ng ingay. Lahat ng mga pandaraya ay hindi, walang kapintasan, tiyak na may kahinaan, at ikaw. Kapag nagsimula ka, sa oras ng pag-asa sa mga kasanayan, ito ang simula ng sariling pagkawasak. Ang pagkapanalo at pagkatalo sa laro, ay palaging, upang mapagtagumpayan ang sarili. Natapos ang laban, 13 panalo. Sana all. 12 kapatid. Ang gwapo. Hindi ako makapaniwala na natalo ako, at isang batang walang muwang pa ang nakatalo sa akin. Nakalaban ako. Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Oo, mata ng ahas, talo ka na. Walang panalo sa sugal, Snake Eyes. Sa susunod mong buhay, pupunta ka na lang sa kulungan. Tumigil ka na sa sugal.
Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Ang taong nakamaskara sa litrato, sino ba talaga? HMPH. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sino ang pumatay sa matandang iyon? Sino nga ba? Oh, dating Diyosa ng mga ibon. Si Qinglong, di ba? Huling tanong ko na ito sa'yo. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Sino ba siya? Yung hinahanap mo. Dapat si Ziyan. Ang aming leader sa Hitan Gabi, Diyos ng mga daga sa mundo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting itigil mo na ang pag-iisip na yan. Huwag mong asahang makaganti ka para sa kanya, kung hindi, mata ng ahas. Kailangan. Team, HMP. Wala nang sasabihin, tiyak na ang panalo at talo, tanggapin ang talo. Sungay ng ahas. Magdasal ka na lang sa kulungan. Sige na, sungay ng ahas. Sobrang taas ang tingin mo sa sarili. Ngayon ay natalo tayo sa isang batang paslit. Anong pakiramdam mo? Paano ako matatalo? Hindi ako pwedeng matalo. Dumating na, natalo si Snake Eyes, di ba? Oo. Pasensya na. Walang anuman. Nahulaan ko na, hindi matatalo ng Snake Eyes siya. Siyempre, siyang disipulo ng Qinglong. Pinuno, ano ang susunod na gagawin? Kung patuloy lang nahayaan ang batang iyon na umunlad, tiyak na magiging banta sa aking posisyon. Narinig ko na ang mga mata at tainga ng batang iyon ay napakamatalas. Ang ibig mong sabihin, putulin ang kanyang mga tainga. Pabulag ang kanyang mga mata. Qinghe. Pinahintulutan kitang magtago sa batang ito, ng ganitong katagal. Huwag mo akong biguin. Oo, kung makakalabas ang batang iyon, sabihin mo sa kanya, na pagkatapos ng 3 araw, ay makikita niya ako sa palaro ng mga daga. Naniniwala ako, na iyon ay patnubay ni Ginoong Guan. Kailangan kong makipaglaban sa kanya. Oo. Ate Qinghe, katatapos mo lang, saan ka pumunta? Nagtungo lang ako sa banyo. Tara na. 13. Sandali lang, tulungan mo akong pumunta sa ikalawang ali, kumuha ng isang bagay. Tumigil ka. Sabay-sabay tayong lahat. Tingnan ko kung sino ang may lakas loob. Kami ang mga tao ng Muji Gambling House. Sali na. 13. 13. 13. Ayos ka lang ba? 13. Ang mata mo. Hindi na makabukas. Ang kanilang layunin. Dapat ito ang dahilan. 11. Pasensya na sa mata mo. Gagawan ko ng paraan para gumaling ito. Kailan ang Pokemon Battle? Sa 3 araw. Huli na tayo. Huwag mag-alala. Tutulungan kita. Dito na lang ilagay. 13. Ang baba naman ito. Bakit hindi mo ako isasama sa pambansang paligsahan ng Mahjong? Hindi. Naiinip ka ba sa akin? Hindi maipagmamalaki. Ay, hindi. Kailangan kita. Tumulong sa akin na iligtas ang isang tao. Qinghe. Dapat mong alam. Ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Sugod na. Tigil. Tingnan ko kung sino ang may lakas na kumilos. Ako si Ate Qinghe. Ate Qinghe, nandito kami para iligtas ka. Sugod. Paano kayo nandito? Inaasahan na namin. Napapatayin ka ni Z.
Dinala ka namin para iligtas. Wala nang oras para magpaliwanag. Saan tayo pupunta? Siyempre sa World Mahjong Championship. Maligayang pagdating sa lahat, dumating sa dekadang pagdiriwang ng pandaigdigang paligsahan ng mga daga. Ang kaganapang ito ay gagawin sa live na pagsasahimpapawid. Mangyaring umupo ang lahat ng manunood. Dahil sa araw na ito, kasalukuyang kampyon ng mundo sa dama, narito sa lugar, nagkaroon din kami ng ilang pagbabago sa aming paligsahan. Kaya ngayon, unang-una, pakiusap ang kasalukuyang kampyon. Ngayon ay nagbigay ng palatandaan, isang manlalaro mula sa lungsod ng Xiang'an ay makikipagkompetensya sa isang laban sa isang laban, 3 round. Ang may pinakamaraming chips, ang mananalo, na nagwagi bilang kasalukuyang Diyos ng mga ibon. Ano bang pinag-uusapan dito? Talagang pinili na makipaglaban sa kanya. Narinig ko na tinalo niya ang buong bagong grupo ng Midnight, at isa pa siyang bata, hindi basta-basta. Ngayon, susunod, ay tawagin natin ang kinatawan ng Xiang'an para pumasok. Nandyan ba ang 12 kalahok sa loob ng 5 minuto? Kung hindi pa sila nakarating dito, automatikong ituturing na hindi nakilahok. Ano bang pinaggagawa ng taong ito? Pinapapahintulutan tayong lahat na maghintay para sa kanya. Ang laki ng ulo niya. Tama. Sige. Kaya't idineklara ko, dahil sa hindi pagdalo ng 12 manlalaro, sa susunod na 10 taon, ang Diyos ng Mahjong ay mananatili. 12, talagang mataas ang tingin ko sa'yo. Sandali. Narito na si 12. Ang ating manlalaro na 12 ay narito na, sa panibagong bahagi na ito, 2 kalahok, galing sa iba't ibang rehiyon, matapos ang karera ng gulong, mga tagahanga, at ngayon, inihahayag ko, ang taunang pagkakataon na ito, pandaigdigang pagtatampok sa Mahjong, opisyal na nagsimula. Nabulag na ang mga mata. Bakit hindi ka pa umatras? Humahanga ako sa iyo. Diwa ng pakikibaka. Huwag mo akong biguin ha. Nakahuli na. Double na 76 na beses. Ha ha ha. Huwag na. Isang siyam na maliit na 4 na saya, 25 na beses. Wala. Yaoju double big 25 times. Hindi katakataka na siya ang hari ng mga manlalaro ngayon. Binabantaan niya kami. Walang magawa kaming laban. Kailangan naming mahuli ang kanyang ho. Buong live stream, naglakas loob pang Mandaya, talagang karapat-dapat sa tawag na Diyos ng mga ibon. Ang bilis, ito na, ang bilis ng Diyos ng mga ibon ngayon. Ang bilis na ito, siguradong, tanging sa mataas na bilis na kamera lang makikita, maaari itong mahuli. Ang mga kagamitan sa laban na ito, ay mataas na bilis na kamera, maaari bang ay slow motion? Pasensya na, hindi pwede. Ganito ba ang lakas ng mga malalakas? Nagpalit ba ng baraha? Ano ang tunay na layunin? Silang mga hangin. 9 na linya. 9,000. Kumain. 3 linya. Sa gitna ng lungsod, dapat ay, nakapares na siya. Ang layunin niyang palitan ang baraha, ay tumaya na kaya niyang buksan ang baraha. 3 bilog. Sa mesa, walang Zhang Hongxiang. Dapat niyang gagawin ito, para mag-open ng Red Middle Kong. Siguro hindi niya alam, ano ang Gang Shanghai. Sige, susubukan ko muna, Red Middle Kong. Tama, nag-open nga siya. Huli. Kumikitang bulaklak. Fan. Hindi man lang siya tumingin.
Alam na niya kung ano ang nasa tuktok ng pile. Jiu Toang, kapat. 4 na linya, 1,000. Bungok. Ito ay, ang lakas ng Diyos ng mga ibon ngayon. Hanggang ngayon, maliban sa akin, ang natitirang mga tao, wala ni isa ang nakakuha ng taya. Gusto mo bang magpalit ng baraha, palitan ng isang set ng mahjong? Kanina, ang dugo ko, hindi sinasadyang nadaganan ito. Ayon sa kanyang paraan ng panlilinlang, baka may hawak siyang 320,000. Hintayin mong mag-open ako, gamitin ko ulit ang dating paraan. Itong round na ta, tingnan natin kung kaya mo pa bang mag-open. 2,000, mag-raise. Hahaha. Nawala na. Puro pareho, nagbukas sa ibabaw, 16 na puntos. Imposible, malinaw na pinalitan ang baraha. Paano niya ito nagawa? May tagong tao ba siya sa kompetisyon? O baka may dala siyang mga espesyal na kagamitan para makilala? Hindi pwede, walang katuturan ito. Ano ang gagawin ko? Hindi ko maintindihan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ba talaga ang gagawin ko? Kapatid, tingnan mo, sino ang dinala ko dito? Dumating si Sister Chinghe. Dumating si Sister Chinghe. Nandito siya. Talagang minamaliit kita. 12. Hindi mo lang nailigtas ang tainga. Nailigtas mo rin si Chinghe. Pero ayos lang. Kapag natapos na ang larong ito, may paraan ako, para sa inyo. Kahit gaano pa kalakas ang mandaraya, magkakaroon din ng mga kahinaan. Isara ang mga mata at mag-isip, hindi sila makakatakas sa iyong pandama. Ibig sabihin ba ay kaya niya? Gamitin ang bigat upang makilala ang mga piraso ng mahjong. Talagang kawili-wili. May ganito palang paraan ng pandaraya. Talagang nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw. May ganito palang paraan ng pandaraya. Talagang nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw. Magaling itong batang ito. Nagtutukoy ng mahjong sa pamamagitan ng bigat. Nag-aral ako nito ng buong 20 taon. Simula noon, hindi na ako natalo. Sa ilang laro lang kasama ako, nalaman ko na. Tama nga ako na hindi ako nagkamali sa tao. Magaling. Yung mga bar lang ito, kaya pumulaan kung ano. Kanluraning hangin. 4 na manok, 80. 90, kumain. Hilagang hangin, 60. Kanlurang hangin. 4 na tubo. 10. 70. 9 na piraso. Yaman. 9 na piraso. Ano ang gantimpala? Alam ko na ito. Kung ito ay 1 piraso, basta't makapagbigay ng gantimpala, sigurado na akong panalo ako. Ikalawa. 17,044, pin, con, hilagang hangin. Batang-bata, anong iniisip mo? Natatakot ka na yata, maglaro ka na agad. Sabi ko na yung Red Dragon card na binato mo, bakit parang kakaiba sa akin? Yung binasa ko lang, ay yung unang round. South 1 round.
lahat ng iyong mga discard. Kung, sa round na iyon, mayroon akong 13 orphan tiles, ngunit hindi ka nag-atubiling maglaro ng Red Dragon. Walang takot sa pag-akyat. Hindi ka naman tao na mahilig sa panganib, kaya paano mo nagawa yung pulang iyon? Paano ka naglakas loob? Iisa lang ang posibilidad. Alam mo, hindi ko kayang gawin yan. Alam mo, ito. Nasaan ka? Kailangan sabihin, talagang magaling ka. Pero tao ka rin naman. Hindi mo pwedeng sukatin ang timbang ng bawat piraso ng mahjong. Kaya ang hula ko, Yaoji at 9 bamboo. Ito ang pinakamagaan at pinakamabigat na baraha. Bata, paano ka nakakasiguro? Ang barang ito ay hindi isang 1, kundi 9 na baraha. Hindi ka ba natatakot na magkamali? Kaya, sama-sama tayong mamatay. Ha? Lahat pareho, 3 set. Nabaligtad ng 12 manlalaro, kaya ang susunod na laro ay ang pinakamahalagang laban. HMPH, kahit na naunahan mo na ako sa pag-alis ng baraha, may isa pa akong paraan, palitan ang araw. 6 na biskwit. Walang silbi sa akin ang bagong pulang sentro, dito ko na lang ito papalitan. Hindi ko akalain na habang kumukuha ng baraha, ay maapektuhan ang baraha. Imposible. Hindi ako kailanman nagkamali. Gusto mo bang malaman? Bakit ganito? Hehe. Ako ang Diyos ng mga ibon. Hindi ka pa karapat dapat naturuan ako. Ang ganitong uri ng panlilinlang, upang makamit ang pinakamainam na resulta, kailangan munang magkaroon ng lakas. Gamitin ang buong lakas para iunat ang mga kalamnan. Ang paggamit ng lakas ay makakamit ang mabilis na resulta. Ngunit sa huli, sa pagpapalit ng baraha, kailangan ng banayad na puwersa, banayad na pakiramdam, upang matiyak na ang pagpapalit ay perpekto. Kailangan ng balanse ng lakas at lambot. Ang pagbabago ng puwersa ay hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. At ikaw? Sobrang lakas ang ginamit mo sa pagpapalit ng baraha, na nagdudulot ng pagkatalo sa sining, kaya't natalo ka. Hindi ka bulag. Nagtatangkang lokohin mo ako, napakagandang panalo sa kanya, Ting. Hindi ako pwedeng matalo, napakahirap na nakuha ko, patayin mo na ang matandang iyon. Ako ang Diyos ng mga ibon. Ito. Kaya't ipinahayag ko, ang pandaigdigang paligsahan ng Diyos ng mga ibon. Ang huling kampyon ay 13. Hindi ako papayag. Siguradong may daya siya. Ako ang Diyos ng mga ibon. Ako ang Diyos ng mga ibon, ha? Guro. Nakita mo ba? Nagawa ko na. Guro. Nakita mo ba? Nagawa ko na. Susunod, inaanyayahan ng bagong Diyos ng ibon na umakyat sa entablado para magsalita. Sining ng panlilinlang. Hindi ito ang tamang daan. Ipinapahayag ko, mula ngayon, lahat ng mga manlalaro ng mahjong ay magiging profesional sa mundo ng mahjong. Papasok ito sa isang formal, maaliwalas na panahon. Magandang gabi sa inyong lahat. Kapatid, ang galing-galing mo. Pandaigdigang hari ng mahjong. Nakita mo ba? Kapatid ko, pandaigdigang hari ng mahjong. Ate, sige na, pandaigdigang hari ng mahjong. Ano sa tingin mo sa kanya, Ginoong Wei? May malawak na pananaw, napakatalino, natututo ng mga kasanayan, upang makapagpabagsak ng mga kasanayan ng iba, ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa tao. Tama. May pagkakataon na dalhin siya sa harap ko. Ako mismo ang magdadala sa kanya. Oo. Diyos ng mga ibon.